Guys, we're here sa may LTO kasi ipaparenew natin yung registration ng motorbike kasi hanggang this month na lang siya. So, hindi ko alam kung paano yung proseso kasi first time ko magpaparegister. Hindi nang pa-register, pa-renew ng registration. Wala akong kaalam-alam sa mga ganitong mga kabagayan. So, tingnan natin kung paano ba ang registration. Tanungin natin si Kuya doon. Kuya, saan po dito yung pagpa-renew ng registration? Wala lang yun. Dito? Dito daw. Ayun. So, gutay-gutay na kasi yung papers. Kaya inayos si Kuya. Parang isi-xerox niya ata. Sabi niya emission daw muna. So pupunta tayo sa emission. Tapos babalik natin sa kanya. Yun daw, ayun pala, may emission pala doon. Ayan, may emission center. So, dahil natin to doon. Ayan, so eto pala, dito tayo pupunta sa emission center. So, andito si Kuya. So, ibibigay natin sa kanya to. Kanina sa kanya. Ay, dala yung unit, sir. Ano yung unit? Andun o. Oh, dala. Dadalhin pa. Wait nga, iwan na nga natin to dito. Kuya, iwan ko muna to dito kailangan nga pala nakasama yung motor. Kasi nga, i-emission nga kasi. Bakit pa kasi walang motor? Kunin natin yung motor natin na nakaparada doon. Ayan, si Kuya. Yun kasi motor natin. Yan. Okay, let's go. Ayan na natin yung motor natin. So, magbabayad ata tayo ng 350 pesos. Ha? Ay, butang. Ayan. So, ayun, totoo. Mamaya na din ba? Ay, may aso baka mangagat. Nakatali. Okay, tawagin nila tayo kasi tayo lang naman yung customer nila. Nagbayad nila 400 pesos. Iwan muna natin dito yung motor natin. Ay, iwan natin siyang balikan kapag tapos na mga bagay-bagay. So, meron na tayong emission test. So, ngayon, babalik tayo kay Kuya kasi sabi niya bumalik po tayo sa kanya. Let's go. Hindi na sa atin to. So, hinihintay na lang natin na tawagin tayo sa cashier para makapagbayad na tayo. So, na natin lang 1 year ang ating motorbike. July 2026. Paparin ulit tayo. So, ayan. Uwi na tayo guys kasi pagod na. Grabe ang iba pa lang maintenance ng motor guys. Unang-una kapag nasira ang iyong motor, kailangan mo paayos. Imagine mo nung nasira yung motor ko, 2.8 ang gastos ko. Tapos sa renewal, almost 1.5, mga 1.2 ganun. So hindi basta-basta kaya okay, bili ng mga sasakyan. Lalo na wala naman kayong pagpaparkingan. Diba? Kailangan bumili kayo ng sasakyan kapag it's a necessity or kung kailangan nyo talaga. Huwag kayong bibili ng sasakyan tapos hindi nga naman kailangan talaga, ayaw nila mag-commute. Dito kasi pag nasa province ka, it's a necessity na magkaroon ka ng motorbike kasi nga hindi naman
accessible lahat dito ng Hansco. Like, may curfew sila, ganyan. Pero kung nasa Manila kayo guys, kung hindi nyo na kailangan magbumili ng sasakyan, huwag na kayong bumili. Dahil ang mahal ng maintenance ng sasakyan. I mean, kung mayaman kayo, pwede kayong bumili. Pero yung bibili lang kayo para mema lang, may sasakyan lang, huwag na kayong bumili, mag-commit na lang kayo. Okay, sige, let's go.